Binunyag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang umano'y kapalpakan ng SIM card registration implementation ng mga telcos. Ipinakita pa nila kung paano makapagrehistro gamit ang peking ID at address. Kunin natin ang live report mula kay Mar Gabriel. Mar, pati rin ba yung mga cartoon characters kasama doon? Yes, Alex. Dismayado nga itong mga opisyal ng PAOK nang matuklasan nila itong palpak na sistema ng SIM card registration ng mga telco. Ayon nga sa mga opisyal nila, tila mas malala na ngayon ang problema sa scamming kumpara sa problema ng illegal na droga sa bansa. Ipinakita ng Presidential Anti-Crime Commission ang kapalpakan ng sistema ng SIM card registration ng mga telecommunication company gamit ang peking ID na may mukha ng cartoon character at bogus na address. Idinemo ng IT expert kung paano ito kadaling nairehistro. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, ito ang dahilan kung bakit patuloy na namamayagpag ang mga tech scam sa kabila ng ipinatutupad na SIM registration. It's becoming worse. Tapos, kung mapapansin nyo, parang ito na yung pwede natin sabihin na pwede nang itapat ito sa problema natin sa droga. Mas malaki yung kinikita ng mga scammers na to kaysa sa drugs. And yung risk, the risk na maaresto sila mas maliit compared sa droga. Kasi hahawakan ng droga, maaresto ka. This one, nakatago ka na sa fake identity tapos naka-online ka pa. Ang pagpaparehistro ng SIM card, mas mabilis daw nagagawa gamit ang GSM modem na nakumpiska sa operasyon ng Quezon City Police District. Kaya rin itong magpadala ng mensahe ng sabay-sabay o yung tinatawag na text blast. Ito rin ang ginagamit ng mga Pogo company na sangkot sa iba't ibang scam. Ito po yung bale paglalagyan ng mga SIM card. So instead of using phone, so ito na po, mas madali at mas marami yung kayang gawin kumpara sa cellphone. Yan ang kayang gawin. With this machine, it can produce or do 64 SIM cards at a time. At yung pagka-discovery natin dito sa mga makina na ito na ginagamit, ay lalong magpapatibay pa ng kampanya ng pambansang pulisya laban dyan sa mga online scammers. Ayon sa PAOK, dapat na ma-regulate din ang pagbebenta ng GSM modem na nabibili ngayon kahit sa online. Actually, mga telcos lang dapat ang may hawak yan. Like, they're using that for text blasting, for info dissemination, but not for this kind of operations. Sa ngayon, dapat na raw simulan ng mga telco ang pagbusisi sa kanilang database para malaman kung ilan na ang nakapagparehistro gamit ang peking ID. Iminungkahi naman ng PAOK na gawin ng face-to-face ang pagrerehistro sa mga telco outlet. Alex, iminungkahi rin ng PAOK na sa mga telco na makipag-ugnayan doon sa 16 na ahensya ng gobyerno na nag-i-issue nitong mga valid ID. Sa ganitong paraan daw ay mas madali nilang matutukoy kung peke yung isinusumite na ID ng mga nag-a-apply ng SIM card registration. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.